Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 641. Akin ang buhay mo. Ang nakakatakot na firestorm ay kumalat ng paalang sa kalangitan. Ang mainit nitong temperatura ay naging sanhi ng sobrang tuyo ng hangin sa lugar na ito. Ang mga malalakas na alon ng apoy ay naging isang kurtina ng apoy na kumalat, sumasakop sa higit sa kalahati ng espasyo. Nagresulta ito sa pangit at malabo ng paningin ng isang tao sa sandaling ito. Hindi mabilang na bilang ng mga tingin ang natigilan habang pinagmamasdan ang apoy na bumangga sa kalangitan. Sa kabila ng napakalayo, naramdaman pa rin nila na nanginginig ang kanilang mga binti. Kung ang ganitong uri ng pagsabog ay bahagyang mas mababa, malamang na ang lungsod na ito ay naging isang sementeryo sa napakaikling panahon. Ang malakas mula sa magkabilang panig na nakikibahagi sa isang matinding labanan sa langit kanina ay lahat ay bumaba mula sa langit sa gulat. Ang pananatiling mataas sa kalangitan sa panahong ito kung kailan maging ang natural na enerhiya ay naging marahas ay isang napakakamangmangan na bagay. Kapag ang isa ay tinamaan ng bagyo, ang kapalaran ng isa ay magiging lubhang miserable. Itong si Xiaoyan ay talagang nagiging mas nakakatakot. Pinunasan ni Lin Yan ang pawis sa kanyang mukha habang nakatayo sa tuktok ng isang bundok habang nagsasalita siya ng mapait na ngiti kina Lin Shuya at Liu Qing sa gilid. Silang tatlo ay kasalukuyang elder ng Inner Academy. Sa makatuwid, sila ay natural na kasali sa ganoong kalaking labanan. Nagkapit kamay silang tatlo para pigilan ang isang elite na dawang dati. Bagamat napunta sila sa isang kahabag-habag na estado sa pamamagitan ng matalim na pag-atake ng huli, matagumpay nilang naantala siya. Si Lin Shuya at Liu Qing ay bumantong hininga at tumango habang ibinabahagi ang parehong pakiramdam nang marinig nila ang mapait na tawa ni Lin Yan. Maikli lang ang 2 taon, ngunit ang bagong estudyante na tumawag sa kanila ng senior noong nagkita sila noon ay may lakas na para makipaglaban ng direkta sa isang nangungunang eksperto ng Black Corner Region. Ang ganitong pagbabago ay talagang naging sanhi ng damdamin ng mga tao. Si Liu Qing ay nagtataglay ng labis na malalim na damdamin tungkol dito. Noon, todo-todo si Xiaoyan upang lumaban hanggang sa siya ay malubhang nasugatan at nawalan ng malay sa arena battle noon at nauwi lamang sa isang sitwasyon kung saan pareho silang natalo na may malubhang pinsala. Sa hitsura ng mga bagay-bagay ngayon, malamang na madali siyang tapusin ni Xiaoyan sa loob ng 5 palitan. Isang mapait na tawa din ang pinakawalan ni Liu Qing nang maisip niya ito. Hindi napigilan ng kanyang puso na magbitaw ng isang salita ng pagpapasakop kay Xiaoyan. Ang nakakatakot na bilis ng pagsasanay ay wala ng kinalaman sa talento sa pagsasanay. Ito ay ganap na napagpasyahan ng isang maswerteng pagkakataon. Lumabas ang figure ni Xiao Li sa tuktok ng puno hindi kalayuan sa kanilang tatlo. Medyo nag-aalala ang ekspresyon niya habang pinagmamasdan ang apoy na halos sumasakop sa buong kalangitan. Kahit na may tiwala siya kay Xiaoyan, hindi niya maiwasang hindi mapalagay sa harap ng nakakatakot na banggaan ng enerhiya. Pagkatapos ng lahat, ang Han Feng na iyon ay hindi isang ordinaryong tao. Sa loob ng 2 taon na nag-ulo siya sa loob ng Black Corner Region, paulit-ulit siyang nagtatanong tungkol sa impormasyon sa Black Alliance. Gayunpaman, hindi pa siya nakatanggap ng kahit katiting na balita na papasok na si Han Feng sa klase ng Daozang. Gayunpaman, ang tunay na lakas na kasalukuyang ipinapakita ng huli ay talagang naging sanhi ng pagkagulat ng karamihan sa mga tao. Little Xiaoyan, mas mabuting maging okay ka. Kung hindi, paano ko makikita ang iyong kuya? Pinagsalikop ni Xiao Li ang kanyang mga kamay. Maaari lamang niyang ipagdasal na magkaroon ng sapat na swerte si Xiaoyan upang makatakas mula sa bagyo sa sandaling ito. Ang hindi mabilang na bilang ng mga titig ay nakaka-relax ng iangat nila ang kanilang mga ulo upang makita ang bagyong apoy na kumalat sa kalangitan ay medyo malayo na ngayon na sila ay tumakas mula dito. Tahimik na tumunog ang mga pribadong pag-uusap. Maliwanag, gustong malaman ng lahat kung si Xiaoyan o si Han Feng ang magiging matagumpay na makakatakas sa bagyong ito. Ang kumakalat na bagyo sa wakas ay nagsimulang unti-unting mawala sa harap ng maraming mga tingin pagkatapos kumalat sa isang napakalaking distansya. Gayunpaman, wala pa rin kahit katiting na aktibidad ng 2 figure ng tao sa loob nito. Ang kalangitan ay walang aktibidad,
At ang mga tao sa lupa ay hindi nang ahas na maglabas ng anumang malakas na tunog. Nagkatinginan sila at bahagyang nagbago ang kanilang mga mukha. Namatay ba silang dalawa sa loob ng bagyo? Hindi kumurap si Su Chen habang nakatitig sa gitna ng bagyo sa kalangitan. Sa kabila ng kanyang lakas, lubos niyang hindi alam ang sitwasyon sa loob nito sa mismong sandaling ito. Kaya naman, wala siyang ibang nagawa kundi ang magdasal. Habang ang lahat ay nakatitig na may mga ekspresyon ng pagkawala, biglang may humahanggos na tunog ng hangin na lumitaw sa malawak na kalangitan. Isang tao ang agad na bumaril ng paputok mula sa bagyo. Ang figure ng tao na biglang lumitaw ay agad na nagtipon ng mga tingin ng lahat ng naruroon. Bagamat ang figure ng tao ay bumaril sa napakabilis na bilis, mayroon pa ring ilang matalas na mga tao na maaaring makilala siya. Agad na narinig ang mga masasayang boses. Ito ay ang Alliance Head. Siya ay buhay. Ang tensyonado na mga mukha ng mga mula sa Black Alliance ay agad na naging mas nakaka-relax nang marinig ang mga masasayang iyak na ito. May ilang ngiti sa kanilang mga mukha. Dahil ang huling tao na nakaligtas ay si Han Feng, malamang na ang Inner Academy ay outraged ng malungkot na may mapupulang mukha. Makakakuha din sana sila ng karagdagang kapital para i-boost sa iba pang paksayon sa Black Corner region. Pagkatapos ng lahat, sinong iba pang paksayon sa loob ng Black Corner region maliban sa Black Alliance ang nagawang talunin ang Inner Academy? Ang mga mukha ng mga mula sa Inner Academy ay agad na naging pangit kumpara sa nasisiyahang hitsura ng mga mula sa Black Alliance. Nagtakip sila ng mga ngipin at ang kapaligiran ay lumitaw na kakaiba dahil sa katahimikan. Biglang namula ang mga mata ni Xiaoli nang marinig niya ang malakas na sigaw ng mga mula sa Black Alliance. Isang mabangis na hangarin sa pagpatay ang dahan-daang umakyat sa malamig niyang mukha. Nagdesisyon na siya sa kanyang puso. Kung may anumang sakuna na mangyari kay Xiaoyan, mapipilitin niya si Han Feng na magbayad ng isang halaga sa dugo ngayon kahit na kailangan niyang itaya ang kanyang buhay. Lahat, huwag kumilos ng hindi maayos. May isang bagay na hindi tama. Biglang tumunog ang sigaw ni Su Chen nang lumubog ang mood ng lahat. Medyo natigilan sila habang itinaas nila ang kanilang mga ulo, para lamang makita na si Su Chen ay nakatutok ng husto kay Han Feng na bumaril mula sa langit. Sinundan siya ng tingin ng lahat para tumingin at naramdaman din nila na may mali. Bagamat nakatakas si Han Feng mula sa bagyo, ang poster kung saan siya napadpad sa lupa ay tila isa kung saan siya nahulog mula sa langit pagkatapos marahas na sinipa. Shi. Muling umalangaw-ngaw sa kalangitan ang matalim na tunog ng rumaragas ang hangin habang ang lahat ay hindi sigurado sa kanilang mga puso. Ang bagyong apoy na kumalat sa kalangitan ay biglang nanginag. Kaagad, isang itim na figure ang sumugod mula sa loob nito. Ang dark green na mga pakpak ng apoy ay Kat-Anji tanging nakakaakit sa kalangitan. Si Xiaoyan. Hindi siya namatay. Agad na naghiyawan ang mga eksperto ng Inner Academy na nawalan ng gana nang makita ang pamilyar na mga pakpak ng apoy na iyon. Ang kabangisan sa mukha ni Xiaoli ay dahan-daang umatras habang pinagmamasdan niya ang pamilyar na mga pakpak ng apoy na may nakatulala na ekspresyon. Sa wakas ay bumantong hininga ang kanyang puso habang siya ay tumawa ng mapait. Ang taong ito, talagang hindi pinapayagan ang isa na magpahinga. Sa hitsura ng figure ni Xiaoyan, ang orihinal na mapagmataas at tumatawa na mga tao mula sa Black Corner region ay naging parang mga pato na naipit ang kanilang mga lalamunan. Ang kanilang pagtawa ay biglang tumigil, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay tila kakaibang nakakatawa. Ang jade green na mga pakpak ng itim na figure ay pumutok sa kalangitan, at ang kanyang katawan ay naging madilim na berdeng kinang na mabilis na bumaril patungo kay Han Feng na mabilis na bumagsak sa lupa. Sa isang kisap mata, ang itim na figure ay lumitaw sa itaas ng ulo ni Han Feng sa harap ng mga nakakagulat na tingin ng lahat ng mga eksperto mula sa Black Corner region. Munting bastos, maglakas loob ka. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig kay Han Feng na ang panloob na Daoqi ay nablock dahil sa backlash mula sa apoy. Isang madilim na berdeng apoy ang mabilis na umusbong sa kanyang kamao. Ang kamao ay agad na naglalaman ng isang hindi mapapantayang mabangis na puwersa habang walang awa nitong binasag sa kanyang dibdib. Ang isang taksil na nagtaksil sa kanyang guro ay nararapat na mamatay.
Ang galit na dagandong ni Xiaoyan ay walang tigil na umalangaw sa kalangitan habang ang kanyang kamao ay walang awa na nadudurog. Bang! Isang mababa, malalim na tunog mula sa pagkakadikit ng laman ang biglang nagbuga sa kalangitan, na naging sanhi ng marahas na pag-ikli sa mga puso ng hindi mabilang na bilang ng mga tao sa sandaling ito. Grog! Isang subo ng sariwa, pulang dugo ang dumura mula sa bibig ni Han Feng nang makatanggap ng napakalakas na suntok ng walang anumang panlaban. Ang kanyang katawan ay tila naging parang ibon na bali ang mga pakpak habang mahinang bumagsak sa lupa. Sa wakas, malakas niyang binagsakan ang ilang kapatagan sa labas lamang ng Fang City sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nakakagulat na tingin. Napuno ng sariwang dugo ang mukha ni Xiaoyan. Mabilis na tumaas at bumagsak ang kanyang dibdib habang bahagyang umapaw ang kanyang mga pakpak. Isang mahinang pakiramdam ang paulit-ulit na ibinuga sa kanyang katawan, na nagpapahiwatig na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Ikinapak ni Xiaoyan ang lalong ilusyon ng mga pakpak sa kanyang likod habang ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa hindi gumagalaw na Han Feng na bumagsak sa lupa, na bumubuo ng isang napakalaking hukay. Nararamdaman niya na ang hininga ng huli ay maaaring napakahina, ngunit hindi pa tuluyang nawala. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin ng walang awa habang nakipagkamay. Isang napakalaking heavy Zuan ruler ang kumislap at lumitaw. Mahigpit itong hinawakan ng kanyang mga kamay habang ikinakapak niya ang mga pakpak sa kanyang likod. Inikat niya ang maliit na natitirang Daochi sa kanyang katawan at pumutok ng paputok kay Han Feng, na nakahandusay sa lupa sa kanyang huling hininga. Ang layunin ay upang bigyan ang huli ng isang pangwakas na suntok. Iligtas ang Alliance Head. Ang pagkilos ni Xiaoyan ay agad na naramdaman ng mga eksperto mula sa Black Corner region. Agad na nagbago ang kanilang mga mukha nang biglang tumunog ang isang mahigpit na sigaw. Malinaw nilang naunawaan ang kahalagahan ni Han Feng sa Black Alliance. Kung mawawala sa kanila si Han Feng, malamang na bumagsak ang malaking alyansa. Pigilan sila. Malamig na sigaw ni Su Chen sa sandaling lumipat ang mga eksperto mula sa Black Corner region. Agad na lumipat ang lahat ng Inner Academy Elder na matagal nang naghihintay ng order. Nagbuo sila ng pader ng tao sa labas ng Fang City. Maraming malalakas na aura ang bumangon at pilit na pinaatres ang mga taong iyon mula sa Black Corner region na nagtangkang iligtas. Si Xiaoyan ay kumislap at lumitaw ilang dosenang talampakan lamang sa itaas ng ulo ni Han Feng sa pamamagitan ng pag-asa sa pagharang na ginawa ng mga elder ng Inner Academy. Itinaas niya ang kanyang mabigat na ruler sa itaas ng kanyang ulo at hindi nag-alinlangan habang ginamit niya ang pinakamasamang paraan upang basagin ito sa ulo ni Han Feng. Ang momentum na iyon ay kung tumama, malamang na mamatay si Han Feng sa lugar sa kabila ng kanyang lakas. Tama nga si Han Feng. Ang espiritual na katawan ni Yao Sheng ay nasa katawan talaga ng batang ito. Isang nakakatakot na kakaibang tawa ang biglang umalangaw sa kalangitan sa sandaling binasag ang mabigat na pinuno. Kaagad, isang kumpol ng itim na fog ang kakaibang lumutang sa kapatagan. Klang! Kakalabas lang ng itim na fog nang biglang bumaril mula sa itim na fog ang isang maitim na kadena na naglalaman ng malalim na kinang. Ang bilis ng metal chain ay lubhang nakakatakot. Hindi ito kalayuan sa Xiaoyan sa isang iglap. Ang dulo ng metal na kadena ay kasing talas ng isang talam, at ang isang hindi pangkaraniwang malamig na kislap ay bahagyang lumabas mula rito. Sa sandaling ito, naubusan na rin ng singaw si Xiaoyan. Ang pag-ugoy sa pinuno at pagpapakawala ng kanyang huling pag-atake kay Han Feng ay tuluyan nang naubos ang lahat ng kanyang lakas. Kaya naman, wala talaga siyang kahit katiting na lakas para makaiwas sa metal chain na tumatama sa kanya. Inikat ni Xiaoyan ang kanyang ulo ng may matinding kahirapan. Ang bagay na nakatatak sa kanyang mga mata ay ang isang medyo hindi pangkaraniwang itim, napakalaking metal na kadena. Ito ang mga taong iyon mula sa Hall of Souls. Ang kumpol ng itim na fog na hugis tao ay katulad ng nakita niya sa Great Plains of the Black Corner region na mabilis na sumagi sa kanyang isipan. Ang paraan ng pag-atake na ito at ang taong nasa harapan niya ay halos magkapareho. Hindi tumigil ang dark black metal chain dahil nahulaan ni Xiaoyan ang pagkakakilanlan nito. Ang kumpol ng itim na fog na iyon ay napakabangis sa pag-atake nito. Kaya naman,
Nagpakawala ito ng isang pamatay na hakbang nang umatake ito. Kung tatamaan ng kadena na ito ang katawan ni Xiaoyan, malamang na agad nakitilin ang kanyang buhay. Talagang hindi inaasahan na mamamatay ako sa kamay ng mga taong ito. Napabuntong hininga si Xiaoyan na may matinding pagod sa kanyang puso. Isang pait ang lumabas sa gilid ng kanyang bibig habang dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa ganitong uri ng sitwasyon, kahit si Su Chen ay hindi siya mailigtas sa oras. Akin ang buhay mo. Mabilis na dumating ang kadena. Gayunpaman, nang malapit na itong tumagos sa puso ni Xiaoyan, isang malamig at nakakamanhid na boses ang biglang narinig sa likod ng kanyang tainga. Kaagad, isang maselang, maamo, parang walang buto na kamay ang lumabas sa kakaibang paraan at mahigpit na hinawakan ang kadena. Battle Through the Heavens. Kabanata 642. Muling pagpapakita ng Hall of Souls. Ang maselang kamay ay tila nakaabot mula sa bakanteng espasyo. Hindi ito nagdulot ng anumang pagbabago-bago. Mukha itong banayad at mahina, ngunit naglalaman ito ng napakalakas at mabangis na lakas na humawak sa metal na kadena hanggang sa puntong hindi ito makagalaw. Ang biglaang tulong din ang naging dahilan ng pagkagulat ng lahat. Sinundan ng kanilang mga tingin ang walang kapintasang kamay na iyon, at dahan-daang lumipat. Sa wakas, lumitaw sa harap ng lahat ng kanilang mga titig ang isang dilag na may magandang sexy figure at halos perpektong nakakaakit na mukha. Demon. Ito ang pakiramdam na ibinigay ng babae sa iba sa unang tingin maliban sa malamig nitong mukha. Ang pagsasanib ng lamig at pagkakabighani ay naging dahilan upang magkaroon siya ng kakaibang pang-akit na may malalim na epekto sa mga lalaki. Ang puting nyebe niyang baba ay bumuo ng bahagyang matalim na sandal na naging dahilan ng pagkapuno ng kanyang buong katawan ng pagmamalaki na mahirap itago. Ang ganitong uri ng pagmamataas ay hindi kay-abangan ng isang ordinaryong babae, ngunit isang marangal na kahambugan na tanging isang babaeng nagtataglay ng mataas na katayuan ang maipapakita. Ang bagay na nagtataglay ng pinakamalaking pagkahumaling sa mga tao ay ang pagmamataas na ito. Ang isang lalaki ay magkakaroon ng walang katulad na kasiyahan sa sandaling itulak niya pababa ang isang napakayabang at kilalang babae. Siyempre, kung ang isa ay nasa isang deliryong estado, ang kasiyahang ito ay lubos na mababawasan. Isang halimbawa ay si Xiaoyan noon. Ang lahat ay natigilan ng ilang sandali nang makita nila na ang taong lumitaw upang pigilan ang pag-atake ng kadena ay talagang isang napakaganda at nakakabighaning babae. Maaaring natigilan sila, ngunit walang naroroon na ordinaryong tao. Sa hitsura ng kakaibang paraan kung saan siya lumitaw, tila ang kanyang lakas ay maaaring mas malakas kaysa sa sino mang naroroon. Ang matalim na bahagi sa dulo ng metal chain ay huminto sa isang lugar kalahating pulgada mula sa ulo ni Xiaoyan. Ang malamig na kislap na bahagyang lumabas mula rito ay naging sanhi ng pagkapuno ng maliliit na goosebump sa katawan ng huli. Maaari niyang isipin na ang kanyang ulo ay magiging isang pakwan na nahulog sa lupa, sisabog sa hindi mabilang na bilang ng mga piraso sa isang putok, kung ang aksyon upang ihinto ang kadena ay isang instant mamaya. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang tumitig sa dulo ng metal na kadena na pinalaki ng hindi mabilang na beses sa kanyang mga mata. Bahagyang gamulong ang kanyang lalamunan habang hirap na ibinaling ang kanyang ulo. Agad na lumitaw sa kanyang mga mata ang malamig na mukha ni Reyna Medusa. Ikaw. Gumalaw ang bibig ni Xiaoyan. Hindi niya akalain na ang gumawa ng aksyon para iligtas siya ay ang Reyna Medusa na naging matapos ang kanyang buhay. Nagtataglay ba talaga siya ng masalimuot na damdamin sa kanya pagkatapos ng insidenteng iyon? Ang mga mata ni Reyna Medusa ay hindi gumagalaw kahit kaunti habang ang kaisipang ito ay nananatili sa puso ni Xiaoyan. Ang isa pa niyang malayang maselang kamay ay pamitik lamang at marahas na hamampes sa dibdib ni Xiaoyan ng walang awa. Ang malaking puwersa ay naging sanhi ng pagyanig sa ganap na pagod na katawan ng huli hanggang sa umatras siya ng mahigit 10 hakbang bago napaupo sa lupa, na tila napakalungkot. Hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang dibdib at nagpakawala ng ilang mahinang ubo pagkatapos umupo sa lupa. Ano ang gustong gawin ng maldita na babaeng ito? Gusto niyang iligtas siya pero ganito siya kapurol. Kung medyo lumakas ng kaunti ang palad kanina, malamang ay nagawa na nitong patayin. Nakakalungkot. Kaunti na lang at papatayin na ang bastos na iyon.
Bumaling ang tingin ni Xiaoyan kay Hanfang, na nakahiga sa lupa na may natitirang hininga. Nanghihinayang siyang nagsalita sa loob ng kanyang puso. Ang kasalukuyang kanya ay naubos na. Bagamat ang kailangan lang niyang gawin ay gamitin ang pinuno para sampilan ang lalaking iyon upang patayin siya, ang kasalukuyang siya ay wala man lang lakas para tumayo. Habang ang mga mata ni Xiaoyan ay puno ng walang limitasyong panghihinayang, si Reyna Medusa, na humahawak sa metal na kadena, ay biglang ibinaba ang kanyang ulo at sinulyapan si Hanfang na hindi niya alam na patay o buhay. Pinagsalubong niya ang kanyang kilay at tila napupuot na may lalaking ganito kalapit sa kanya. Agad niyang itinaas ang kanyang mahaba at makinis na mga binti sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga tingin at malakas na sinipa ang baywang ni Hanfang. Ang sipa na ito ay maaaring lumitaw ng random, ngunit ang matalim na hangin na nilikha ng kanyang mga daliri sa paanang ito ay nabasag at nabuo ang isang malaking hukay sa lupa. Maliwanag, ang sipa na ito ay isang bagay na maaaring maging sanhi ng isang masiglang piling tao na daw huwag na makaramdam ng kakilakilabot, lalo na si Hanfang, na malubhang nasugatan. Ang buong kapatagan ay bumaba sa isang katahimikan ng ang paa ay ugoy. Bang! Ang maselang binti ay mahigpit na itinatak ang sarili sa baywang ni Hanfang sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nakatulala na tingin. Ang nakakatakot na lakas ay parang umaalon na baha sa sandaling ito. Agad na nakita ng lahat na ang katawan ni Hanfang ay sinipa sa hangin na may malalim na tunog bago tuluyang gumuhit ng parabola sa kalangitan at lumapag ng husto sa lupa. Nagkataon namang may malaking bato kung saan siya napadpad. Ang tunog ng mga bali ng buto ay napakatainga sa tahimik na kapatagang ito. Sa sandaling ito, halos lahat ay naniniwala na malamang na si Hanfang ay mahihirapang panatilihin ang kanyang buhay kahit na siya ay ipanganak na muli mula sa isang taong napakalakas. Magaling. Napakahusay na sipa. Si Xiaoyan, na tila paralisado habang nakaupo, ay pinanood din ang biglaang pagkilos ni Reyna Medusa na may natulala na ekspresyon. Nang malakas na bumagsak si Hanfang sa napakalaking bato ay nakabawi lang siya. Isang ligaw na saya ang bumungad sa kanyang mukha. Ang kanyang kamay ay marahas na bumagsak sa lupa at ang kanyang mukha ay namumula. Hindi niya napigilan ang pananabik sa loob ng kanyang puso habang nagbubuga siya ng sunod-sunod na kahalayan. Gayunpaman, ang kanyang mga sumpa ay katunog lamang ng ang isang pares ng maliwanag, malamig na mga mata ay biglang bumaril na parang matalas na talam, na naging dahilan upang agad niyang isara ang kanyang bibig. Isang nakakahiyang ngiti ang ibinigay niya at ang kanyang puweten ay napaatras ng hindi nag-iiwan ng bakas, natatakot na baka sipin din siya ng Reyna Medusa na pumatay ng mga tao tulad ng pagpatay ng manok. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, malamang na ang kanyang wakas ay hindi magiging mas mabuti kaysa kay Hanfang kung siya ay masipa. Lahat ng tao sa kapatagan, hindi alintana kung ito ay ang mga eksperto mula sa Black Corner Region o sa Inner Academy, lahat ay ganap na natulala. Walang nag-aakala na ang pinakamataas na eksperto na nang ibabaw sa Black Corner Region ay talagang sisipain hanggang mamatay ng isang babae. Ito ay tila masyadong nakakatawa, tama. Matatag na nakatuon ang tingin ni Su Chen kay Reyna Medusa mula sa malayong kalangitan. Maaaring hindi ito naramdaman ng ibang tao ngunit naramdaman niya na ang random na sipa ng huli ay tila naglalaman ng ilang layunin ng pagpatay. Maliwanag, ang sipa na iyon na ginawa niya kay Hanfang ay hindi naisip na linisin lamang ang lugar ngunit malamang na gusto niya talagang patayin si Hanfang. Huwag mong sabihin sa akin na siya rin ay may sama ng loob kay Hanfang. Bakit hindi ko nabalitaan na may isang katulad niya sa Black Corner Region? Nag-aalinlangan na bamulong si Su Chen. Hindi inaasahan. Ang Hanfang na ito ay mamamatay talaga sa kamay ng isang babae. Kung ang isang walang pag-asa na katangahang paraan ng pagkamatay para sa kanya ay kakalat, ito ay talagang magiging sanhi ng pagkamatay ng iba sa katatawanan. Isang nakakatalam na kakaibang tawa ang pinakawalan mula sa kumpol ng itim na fog, na lumawak at lumiit sa pabago-bagong paraan. Agad na lumabas ang isang ripple mula sa itim na fog at isang hindi pangkaraniwang madilim na itim na enerhiya ang lumabas. Sinundan nito ang kadena habang tumatawid patungo kay Reyna Medusa. Malamig at walang pakialam ang tingin ni Reyna Medusa habang pinagmamasdan ang enerhiyang lumalabas.
Kinamayan niya ang maselang kamay at walang tigil na bumuhos ang 7 kulay na enerhiya. Sa wakas, nabangga nito ang kulay itim na enerhiya sa gitnang bahagi ng kadena. Isang mabangis na alon ang sumabog mula sa punto ng pakikipag-ugnay at sinira ang lahat ng mga damo ng kapatagan sa malapit. Kahit na ang kadena ay sumailalim sa napakalakas na puwersa ng pagsabog, hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng pagkasira. Malinaw na ang bagay na ito ay hindi isang ordinaryong bagay. Wala! Biglang binitawan ni Reyna Medusa ang kanyang kamay sa pagsabog. Ang itim na kulay na kadena ay biglang umikot ng may matalinong pagsisikap, bago naging malabo na itim na linya na pumutok ng paputok patungo sa kumpol ng itim na fog. Chi! Ang kulay itim na kadena ay dumaan sa kumpol ng itim na fog na iyon, na naging sanhi ng mabilis na pag-alon nito. Ilang sandali pa bago lumabas ang nakakatalam na boses na nagdadala ng kalungkutan. Sino ka? Naglakas loob ka talagang makialam sa mga gawain ng aming Hall of Souls. Akin ang buhay niya. Walang ibang may karapatang kunin ito. Ang mga magagandang mata na iyon ay nakatingin sa kumpol ng itim na fog sa di kalayuan habang mahinang nagsalita si Reyna Medusa. Maaari kong ibigay sa iyo ang kanyang bangkay kung papatayin ko siya balang araw. Hindi ito posible ngayon. Hoy, anong yabang na salita? Ikaw ang unang tao sa napakaraming taon na nangahas magsalita ng mga ganoong salita sa aming Hall of Souls. Mawala ka. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong umatake ngayon. Hindi siya pinansin ni Reyna Medusa. Mapurol at malamig pa rin ang boses niya. Sa maikling palitan kanina, mayroon na siyang pag-unawa sa lakas ng kabilang partido. Kung ang enerhiya ng kabilang partido ay hindi naging kakaiba, matagal na niyang gustong patayin siya. Bakit kailangan niyang magsalita ng napakaraming hindi kinakailangang salita? Mayabang na babae. Talagang hindi masama ang swerte ko ngayon. Gayunpaman, ang misyon ko ay hindi patayin ang maliit na batang iyon. Sapat na basta't nakuha ko na ang espiritu ni Yao Chen ay nasa kanyang katawan. At saka, salamat sa iyo, mayroon akong dapat makuha. Kakaibang tawa ang pinakawalan mula sa itim na fog bago ito agad gumalaw. Biglang kumislap ang figure, at sa ilang paghinga, lumitaw ito sa tabi ng hingal na bangkay ni Han Fang. Nagpakawala siya ng kakaibang sok-sok na tawa at isang hindi pangkaraniwang puwersa ng pagsipsip ang pumutok. Ang isang medyo transparent na espiritual na katawan ay dahan-daang bumangon mula sa bangkay ni Han Fang kasunod ng paglitaw ng puwersa ng pagsipsip na ito. Sa wakas, nasisipsip ito sa itim na fog na iyon at nawala. Sok-sok, isang tier 6 na alchemist spirit. Ito ay talagang isang mahusay na pagkuha. Ang kakilakilabot na boses na iyon ay tumunog ng may kaunting kasiyahan pagkatapos na masipsip ang espiritu ni Han Fang sa itim na fog na iyon. Agad na gumalaw ang itim na fog at mula sa malayo, naramdaman ni Xiaoyan ang isang pares ng mga mata na tumatama sa kanya mula sa loob nito. Brat, hahayaan kong manatili ang espiritu ni Yao Chen sa iyong katawan sa loob ng ilang panahon. Sa oras na iyon, darating ang aming Hall of Souls at makukuha ito. Medyo madilim ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang kakaibang kumpol ng itim na fog na walang patutunguhan. Sa wakas ay nailak na siya sa misteryosong organisasyong ito. Masiyahan ka sa iyong natitirang oras. Sa pagkakataong iyon, kahit ang babaeng ito ay baka hindi ka maprotektahan. Isang kakaibang tawa ang umalangaw-ngaw mula sa iba't ibang distansya. Parang multo lang ang kumpol ng itim na fog na iyon. Kumikislap ito ng ilang beses bago nawala sa kapatagan sa harap ng hindi mabilang na mga tingin. Pinagmasdan ng mga mata ni Xiaoyan ang malabong itim na fog na nawala sa di kalayuan. Bigla siyang nagngingit at tumayo. Ang kanyang mga yabag ay pasuray-suray patungo sa bangkay ni Han Fang. Dumampi ang kanyang palad sa balat ng huli at lumubog ang kanyang ekspresyon pagkaraan ng ilang sandali. Kalokohan. Ang Sea Heart Flame ay naalis na rin kasama ang kaluluwa. Walang awa na itinikom ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin bago sinipat ng kanyang mga mata ang madilim na asol na singsing sa daliri ni Han Fang. Ang kumikislap na malabong asol na kislap ay nagpahiwatig ng pagkakaiba sa pagitan ng storage ring na ito at ng mababang grade na storage ring. Battle Through the Heavens. Kabanata 643.
Serency Storage Ring. Talagang karapat-dapat siyang maging alliance head ng Black Alliance sa pamamagitan ng aktwal na pagdadala ng ganoong mataas na grade storage ring. Itinaas ni Xiaoyan ang sulok ng kanyang bibig at hindi sinasadyang kinuha ang malalim na asol na storage ring mula sa daliri ni Han Fang. Ang mga singsing sa imbakan ay nahahati sa mataas at mababang grado. Ang isang mataas na grado na singsing na imbakan ay napakabihirang. Ito ay isang bagay na labis na hinihiling na maaaring punan ng walang supplier, kahit na ang mga auction house ng Black Corner Region. Maging si Xiaoyan ay hindi kailanman nagsuot ng mataas na grado na storage ring sa lahat ng mga taon na ito. Maaari lamang siyang mag-improvise, at halos hindi makayanan sa pamamagitan ng paggamit ng isang mababang grade na storage ring. Noong nakaraan, si Xiaoyan ay walang napakahusay na kinakailangan para sa mga singsing na imbakan. Gayunpaman, sinimulan na niyang bigyang pansin ito mula nang nabasag ang storage ring na iyon sa nakakalito na paraan sa panahon ng kanyang pagsasanay. Palagi siyang nag-iimbak ng ilang mahahalagang bagay sa loob ng kanyang storage ring. Sa huling pagkakataon, siya ay mapalad na magkaroon ng paghihiwalay ng Fallen Heart Flame, na pumihil sa kanya sa pagkawala ng kanyang mga mahahalagang bagay. Gayunpaman, mahirap makatiyak sa gayong swerte. Kaya naman, tiyak na masisiguro niya kung kaya niyang magkaroon ng isang mataas na grado na storage ring. Pagkatapos ng lahat, ang isang mataas na grado na singsing na imbakan ay mas malaki kaysa sa isang mababang grado na singsing na imbakan kung ito man ay sa mga tuntunin ng katatagan o kaligtasan. Nilero ni Xiaoyan ang Deep Blue Storage Ring sa kanyang kamay. Sinubukan niyang suriin ito gamit ang kanyang spiritual strength, ngunit nagulat siya nang malaman na ang kanyang spiritual strength ay naitaboy ng storage ring. Talagang karapat-dapat na maging isang mataas na grado na storage ring upang aktwal na magkaroon ng ganoong proteksyon. Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig at ngumiti. Malabo niyang naunawaan na ang isang mataas na grado na singsing na imbakan ay magpapahintulot sa may-ari na maglagay ng isang espiritual na imprint dito. Sa ganitong paraan, kung ang sino man ay swerteng nakakuha ng storage ring at gustong kunin ang mga bagay sa loob, kailangan munang alisin ang espiritual na imprint na iyon. Mararamdaman ito ng may-ari ng storage ring kung susubukan niyang gawin iyon. Ang ganitong automatikong kakayahan sa pagtatanggol ay isang bagay na taglay lamang ng isang mataas na grade na storage ring. Isa rin ito sa pinakadakilang dahilan kung bakit tumaas ng husto ang presyo nito. Mula sa isang tiyak na punto ng view, si Han Fang ay kasalukuyang patay. Kaya naman, natural na hindi kailangang mag-alala si Xiaoyan na may maramdaman siyang kahit ano. Ang isang mabangis na espiritual na lakas ay agad na lumabas at ginamit ang pinaka-brutal na paraan upang alisin ang espiritual na imprint na iniwan ni Han Fang. Pagkatapos nito, agad niyang inilagay ang sarili niyang imprint dito. Sa ganitong paraan, opisyal na nagpalit ng mga may-ari ang high-grade storage ring. Nasiyahan si Xiaoyan habang inilalagay niya ang Deep Blue storage ring sa kanyang daliri. Gumalaw ang kanyang isip at ang kanyang espiritual na lakas ay pumasok sa storage ring nang walang anumang hadlang. Ang pagsisiyasat ay tumagal lamang ng ilang sandali bago dahan-daang inalis ni Xiaoyan ang kanyang isip mula sa storage ring. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng saya na mahirap itago. Ang mga bagay na nakolekta ni Han Fang sa loob ng Black Corner Region ay talagang mahirap bilangin. Mayroong maraming iba't ibang mga bihirang sangkap na panggamot na naruroon sa loob ng storage ring. Bukod dito, mayroon ding iba't ibang mga scroll na naglalaman ng chi methods at Dao techniques na random na inilagay sa loob nito. Malinaw na ito ay mga bagay na ibinigay ng iba't ibang mga tao na nakiusap sa kanya na pinuhin ang isang tableta. Bagamat nagmamadali siyang tumingin, ang mayamang koleksyon sa loob ng storage ring ay nagdulot ng labis na pananabik kay Xiaoyan. Maaaring hindi niya nakuha sa huli ang pinakamahalagang Sea Heart Flame noong pinatay niya si Han Fang sa pagkakataong ito, ngunit nakuha niya ang lahat ng kayamanan ni Han Fang. Ang mga kayamanan na nakaimbak sa loob ng Deep Blue high-grade storage ring na ito ay sapat na upang maging sanhi ng pagkabaliw ng sinumang eksperto sa loob ng Black Corner Region. Malamig pa rin ang tingin ni Queen Medusa habang nakatingin kay Xiaoyan na tumatawa habang yakap-yakap ang storage ring. Bahagyang pinagdikit niya ang kanyang kilay, at napabuntong hininga siya sa dalamhati sa kanyang puso.
Kung nakatayo lang siya sa tabi ngayon, mahihirapan si Xiaoyan na makatakas sa kamatayan. Kung ganoon, makakaganti sana siya sa galit nito sa kanya dahil sa kalapastanganan na ginawa nito laban sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang walang malasakit na puso ay biglang tumibok ng mabilis sa takdang oras. Isang mahinang paghila mula sa kaibuturan ng kanyang espiritu ang naging dahilan upang siya ay mamagitin. Kalokohan. Papatayin ka mismo ng reyna na ito maya-maya. Itinikom ni Medusa ang kanyang mga pilak ng ngipin sa puot. Malinaw na naiintindihan niya sa kanyang puso na dahil sa kanyang dating karakter, malamang na magdadagdag siya ng panggatong sa apoy sa pamamagitan ng paglilipat ng posisyon ng umaatake na kadena upang ito ay mas nakamamatay. Hindi na kailangang banggitin pa ang pagtulong kay Xiaoyan. Gayunpaman, ang iba't ibang pag-aalinlangan na kasalukuyang nararamdaman niya ay dahil sa pagsasama ng dalawang espiritu. Bagamat nakuha na niya ang ganap na kontrol sa katawan, ang espiritu ng Heaven Swallowing Python ay lihim ding nakakaapekto sa kanya. Ang Heaven Swallowing Python ay sumunod sa tabi ni Xiaoyan sa loob ng 1 o 2 taon at medyo nakadikit na sa kanya. Ang nasabing attachment ay higit pa o mas kaunti ang naging sanhi ng ilang maliliit na pagbabago sa Queen Medusa sa panahon ng pagsasama ng mga espiritu. Ayon sa isang normal na sitwasyon, si Queen Medusa ay dapat na umalis at bumalik sa Snake People Race sa Vast Tiger Desert ngayong sumanib na siya sa espiritu ng Heaven Swallowing Python at nakuhang muli ang kanyang lakas. Ngayon, gayunpaman, patuloy siyang nasa paligid ni Xiaoyan. Ang ganitong sitwasyon ay dahil sa impluwensya ng pagkakabit ng Heaven Swallowing Python. May naramdaman din si Xiaoyan nang ang nagyayelong tingin ni Medusa ay nakatitig sa kanya. Itinaas niya ang ulo niya at nagbigay ng nakakahiyang ngiti. Ang kanyang mga paa ay umatras ng ilang hakbang nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit ang taong ito na gustong pumatay sa kanya ay talagang ililigtas siya, nakaramdam pa rin siya ng matinding takot para sa Reyna Medusa na ito, na pumatay ng hindi kumukurap. Ito ay lalo na dahil siya ay kasalukuyang nasa kanyang pinakamahina na kondisyon kung saan hindi siya nagtataglay ng lakas upang tumakas. Ubo. Kamahalan, maraming salamat sa pagliligtas sa akin sa pagkakataong ito. Tatandaan ni Xiaoyan ang pabor na ito. Talagang ibabalik ko ito sa hinaharap kung magkakaroon ako ng pagkakataon. Napangiti ng awkward si Xiaoyan sa mukha ng malamig at walang emosyon na Reyna Medusa. Hindi na pinansin ni Queen Medusa ang nakakahiyang ngiti ni Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay walang pakialam habang nakatitig kay Xiaoyan. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang kanyang maselang kamay, at isang makulay na 7 kulay na enerhiya ang dahan-daang lumundag. Agad na napuno ng pawis ang noo ni Xiaoyan nang makita ang mga kilos ni Reyna Medusa. Temperamental talaga ang babaeng ito. Kakaligtas lang niya sa kanya, pero ngayon ay balak na talaga niyang salakayin siya. Isang humahanggos na tunog ng hangin ang biglang lumitaw sa kalangitan nang humakbang pasulong si Reyna Medusa. Lumitaw ang matandang figure ni Su Chen sa harap ni Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay maingat na nakatingin kay Reyna Medusa. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay, sinabi niya. Experto, maaari ko bang malaman kung sino ka? Maaari mo bang ibunyag ang iyong pangalan? Baka isa kang matandang kakilala ng ating Jianan Academy. Agad na nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang lumitaw si Su Chen. Maingat niyang inilipat ang kanyang katawan sa likuran niya at mahinang sinabi. First Elder. Mag-ingat ka, mas mabilis na nagbabago ang mukha ng babaeng ito kaysa sa pag-flip ng libro. Kusang kumaibot ang sulok ng bibig ni Su Chen nang marinig niya ang paalala ni Xiaoyan. Talagang hindi niya alam kung paano na-provoke ng lalaking ito ang taong ito, dahilan para habulin siya ng masama. Bukod dito, ang bagay na naging dahilan ng labis na pagkasira ng loob ni Su Chen ay ang taong ito ay kailangang pumunta at pukawin ang isang dalubhasa sa ganoong antas. Kung makikipag-away siya sa babaeng nasa harapan niya, kahit si Su Chen ay walang higit sa 50% pagkakataong manalo. Ito ay makikita sa paraan ng pag-iling ng kabilang partido at sa pilitang pina-atras ang isang tao mula sa Hall of Souls sa isang pag-atake lamang. Itinigil ni Reyna Medusa ang kanyang mga yapak pagkatapos lumitaw si Su Chen. Hindi niya pinansin ang mga salita nito habang malamig ang tingin nito kay Xiaoyan. Nagyayelong malamig ang tono niya.
Masusuklian mo lang ang mga bagay na ginawa mo sa akin sa buhay mo. Ito na ang huling pagkakataon. Siguradong hindi na ako magpapakita ng anumang awa sa susunod na pagkakataon. Hindi pinansin ni Queen Medusa ang kakaibang ekspresyon ni Su Chen habang siya ay tumalikod at naging isang pitong kulay na umaagos na liwanag na bumaril sa kalangitan pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Pagkatapos noon, mabilis siyang nawala. Pinunasan lang ni Xiaoyan ang pawis sa kanyang noo nang makita niyang umalis si Reyna Medusa. Mapait niyang ipinilig ang ulo. Ang pagpukaw sa gayong babae ay talagang nagbigay sa kanya ng napakalaking sakit ng ulo. Mukhang kailangan niya talagang maghanap ng oras para makausap siya ng maayos. Kung hindi, kailan lang matatapos ang walang katapusang paghahabol na ito? Ikaw na munting kapwa. Talagang napakatapang mo. Gayunpaman, nagtataka talaga ako. Paano mo nagawang gawin ang mga bagay na iyon sa kanya dahil sa lakas niya? Lumingon si Su Chen at tumingin kay Xiaoyan na may kakaibang mga mata. Ipinilig niya ang kanyang ulo habang nag-click sa kanyang dila. Sa kanyang mahusay na karanasan, may nadetect siya sa mga salitang iyon ni Reyna Medusa kanina. Ang mga salitang ito ni Su Chen ay nagbunsod kay Xiaoyan at nagpakawala sa kanya ng ilang malakas na pag-ubo. Umiling siya sa kahihiyan. Tila wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumilos ng nalilito sa ganoong sandali. Hindi marangal na magsalita tungkol sa puwersahang pagkuha ng babae. Bagamat ang babaeng ito ay hindi matingnan ng ordinaryong mga mata. Kalimutan mo na. Kahit kailan, dapat mas mag-ingat ka. Ang lakas talaga ng babaeng ito na nakakatakot. Kahit ako wala masyadong pagkakataong matalo siya. Walang magawa si Su Chen nang makita niyang ayaw magsalita ni Xiaoyan. Tinapik niya ang mga balikat ni Xiaoyan at sinabi ang mga salitang iyon. Ngumiti ng mapait si Xiaoyan at tumango. Hindi ba ito ang Serency Storage Ring? Talagang pabigla-bigla ka. Noon, si Han Feng ay dumaan sa isang mahusay na labanan upang makuha ang storage ring na ito. Hindi inaasahan na kasalukuyan kang nakikinabang dito. Sinulyapan ng tingin ni Su Chen ang dark blue storage ring sa daliri ni Xiaoyan, at agad siyang nagpakawala ng gulat na sigaw. May pagkainggit ang boses niya. Nagkibit balikat si Xiaoyan at tumawa. Ito ay ngunit ang aking tagumpay na premyo. Ang kredito sa pagkatalo sa Han Feng ay ganap na sa iyo. Bagamat idinagdag ng babaeng iyon ang huling sipa, walang makikipag-away sa iyo para sa bagay na ito. Ngumiti si Su Chen. Agad niyang ibinaling ang tingin sa pader ng Feng City sa hindi kalayuan na puno ng mga tao. Sabi niya, kasalukuyang patay na si Han Feng. Natatakot ako na ang Black Alliance ay automatikong mabubuwag pagkalipas ng ilang sandali. Ang tinik na iyon sa aking puso ay maaaring mawala sa wakas. Bahagyang tumango si Xiaoyan habang medyo nanghihinayang nagsalita. Sa kasamaang palad, hindi ko nakuha ang Sea Heart Flame. Ang apoy na iyon ay napino na ni Han Feng. Kaya naman, ang Sea Heart Flame ay naalis noong kinaladkad ng lalaking iyon ang espiritu ni Han Feng kanina. Hindi na masama na mayroong Serency Storage Ring bilang kabayaran. Umiling si Su Chen. Dahan-dahan niyang binawi ang ngiti sa kanyang mukha at sinabing. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang Hall of Souls ay nakatutok na sa iyo. Ang mahiwagang organisasyong iyon ay hindi isang bagay na maihahambing sa isang ordinaryong pangkat. Ang mukha ni Su Chen ay hindi sinasadyang nagpahayag ng pag-aalala nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Maliwanag, labis din ang takot niya sa misteryosong Hall of Souls. Ngumiti si Xiaoyan at mahinahong nagsalita. Kahit na hindi nila ako hinahanap, hahanapin ko sila sa huli. Ito ay isang bagay na hindi ko matatakasan. Nagulat si Su Chen. Pinag-aralan niya ang malabong nakangiting mukha ni Xiaoyan at tahimik na tumango. Gayunpaman, hindi niya itinuloy ang usapin hanggang sa huli. Ang tanging ginawa niya ay tapik sa balikat ni Xiaoyan at bumuntong hininga. Dapat kang gumaling muna. Samantalahin ang oras bago dumating ang organisasyong iyon na naghahanap sa iyo para tumaas ng kaunti ang iyong lakas. Sa hinaharap, malalaman mo kung gaano sila nakakatakot. Tumalikod si Su Chen at dahan-dahang naglakad patungo sa labas ng kapatagan pagkatapos sabihin ito. Pinagmasdan ni Xiaoyan si Su Chen na unti-unting nawawala at ngumiti.
Isang araw kung saan nabangga niya ang Hall of Souls ay isang bagay na matagal sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit siya nagalak ay ang kasalukuyang siya ay nagtataglay na ng lakas upang protektahan ang kanyang sarili at si Yao Lao. Kung siya ay nasa pinakamataas na kalagayan ngayon, naniniwala siya na magagawa niyang ibalik ang kumpol ng kakaibang itim na fog na iyon. Ang kasalukuyang siya ay nagtataglay ng gayong lakas. Battle Through the Heavens. Kabanata 644. Pag-iisa at pagpapagaling. Ang Black Corner region ay unti-unting naging kalmado matapos ang matinding labanan sa loob ng Fang City ay lumipas. Gayunpaman, ang pinakamalakas na alyansa sa loob ng Black Corner region, ang Black Alliance, ay nagpapakita ng mga palatandaan ng malapit ng masira dahil sa iba't ibang hindi pagkakasundo mula sa hatian ng mga kita. Ang mga miyembro sa loob ng Black Alliance ay pawang malalakas na paksayon sa loob ng Black Corner region. Karamihan sa mga paksayon na ito ay may kaunting bigat, at wala sa kanila ang gustong magpasakop sa isa't isa. Dahil sa reputasyon ni Han Feng sa nakaraan, natiis pa rin nila si Han Feng na mamuno sa kanila dahil sa kanyang pambihirang kakayahan sa pagpino. Gayunpaman, si Han Feng ay kasalukuyang patay na. Ang Black Alliance na wala ang pinuno nito ay agad na naging isang walang ulo na langaw. Ang upuan ng Alliance Head na iyon ay isang bagay na gustong upuan ng lahat, ngunit walang gustong magpasakop sa iba. Pagkatapos ng ilang pagtatalo at maging ng ilang away, lalong lumala ang relasyon ng mga miyembro ng Black Alliance. Ilang sandali lang ay naghiwalay na sila. Sa orihinal, may kakayahan ang Gold at Silver Brothers na utusan sila. Gayunpaman, nawalan sila ng lakas ng loob na lumaban sa Jianan Academy pagkatapos ng usapin ni Han Feng. Kaya naman, hindi sila nang ahas na tumayo. Ang dalawang matandang ito ay ganap na nawala sa araw pagkatapos ng kamatayan ni Han Feng, nag-iwan ng isang ganap na magulong Black Alliance. Kahit na ang pinakamalakas sa loob ng alyansa ay nagbuka ng kanilang mga paa at tumakas. Ang mga araw ng Black Alliance na ito ay talagang bilang. Sa loob ng maikling 5 araw pagkatapos ng labanan, tuluyan itong bumagsak. Kaya, ang pinakamalaking paksayon ng alyansa sa loob ng Black Corner region ay wala na. Ang Inner Academy ay maaaring makahinga ng maluwag nang bumagsak ang Black Alliance. Ang laban sa pagitan ng Jianan Academy at ng Black Corner region ay natapos ng may kumpletong tagumpay para sa Inner Academy. Siyempre, bilang taong may pinakamalaking kredito para sa tagumpay sa laban na ito, ang reputasyon ni Xiaoyan ay hindi lamang naging walang kapantay sa mga estudyante ng Jianan Academy kundi maging sa mga elder. Maging ang napakatandang First Elder ay titigil din, nakikipag-chat, at ngumingiti sa kabataang ito mula sa nakababatang henerasyon kapag nakita niya siya. Ang tunay na lakas na ipinakita ni Xiaoyan sa mahusay na labanang iyon ay nagpayanig sa bawat tao. Siyempre, natural na hindi interesado si Xiaoyan sa kung gaano kaingay ang Inner Academy sa kasalukuyan. Mula nang bumalik siya sa Inner Academy, pumasok siya sa isang secret chamber para mag-retreat at magpagaling. Bagamat matagumpay niyang napatay ang kabilang partido sa malaking laban na ito kay Han Feng, medyo nasugatan din siya. Ang kanyang paggaling sa pagkakataong ito ay tumagal ng buong 7 araw. Noon lamang nagsimula ang mga sugat sa loob ng katawan ni Xiaoyan na unti-unting nagpakita ng mga senyales ng pagiging ganap na gumaling. Bukod dito, ang sitwasyong ito ay dahil sa iba't ibang espiritual na likido na naipon sa kanyang katawan at ang kakayahang magpino ng heavenly flame. Kung ito ay isang ordinaryong tao, ang isang tao ay hindi ganap na makakabawi mula sa mga naturang pinsala ng walang kalahating buwan o isang buong buwan na oras. Bukod dito, ang isa ay maaaring magkaroon ng ilang pangmatagalang sekwelae mula sa mga pinsala na hindi ganap na gumaling dahil sa mga ito ay sobrang seryoso. Ang Moonlight Stones na ipinasok sa mga dingding ng isang tahimik na sikretong silid sa loob ng Pan's Gate, ay nagbuga ng mahinang liwanag, na nagpalabas ng kadiliman sa loob ng silid. Ang mainit na liwanag ay tumama sa nakaitim na balabal, binata na naka-crossleg, nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Ang paghinga ng nakaitim na damit, binata ay lubhang kalmado. Siya ay huminga at huminga, pinapanatili ang isang perpektong ikot. Sa bawat oras na makumplito ang isang ikot ng paghinga, ang nakapalibot na espasyo ay bubuo ng bahagyang ripple. Kaagad,
Isang napakalakas na natural na enerhiya ang sumunod sa kanyang paghinga at bumuhos sa kanyang katawan. Walang humpay na bumuhos ang natural na enerhiya sa katawan ng binata. Ang huli ay parang isang napakalalim na hukay na hindi mapunan. Gaano man ang pagbuhos ng enerhiya, ang kanyang katawan ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pagiging ganap na napuno. Ang tahimik na pagsasanay at pagpapagaling ay tumagal ng hindi kilalang tagal ng panahon. Sa isang tiyak na punto ng oras, ang pamumutla sa kanyang mukha ay ganap na napalitan ng isang malusog na pula. Unti-unting naglaho ang mga alon sa hangin sa paligid niya. Biglang nanginig ang mga pilikmata ni Xiaoyan matapos mawala ang mga alon. Sa wakas ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata makalipas ang ilang sandali. Ang emerald green na apoy ay nagngangalit sa kanyang maitim na mga estudyante bago sila mabilis na nawala. Ho! Isang bibig ng maputik na hangin na matagal nang namamalagi sa kanyang dibdib ang ibinuga sa kanyang lalamunan. Mukhang kulay abo ito, ngunit walang alinlangan na mas maganda ito kaysa sa maitim na hangin, na dati niyang taglay na may nakamamatay na lason. Sa hitsura nito, ang searing poison na nanatili sa aking katawan ay ganap ding naalis sa loob ng 2 taon na ginugol ko sa ilalim ng lupa. Nagulat si Xiaoyan nang makita ang mahinang kulay abo na maputik na hangin. Pagkatapos nito, nagsimula siyang bumulong sa kagalakan. Ang searing poison na iyon ay naging tinak sa kanyang puso. Bagamat hindi ito nagdulot ng labis na pinsala sa kanya dahil napigilan ito ng heavenly flame, malamang na walang sino man ang ganap na mapapanatag kung mananatili ang gayong nakamamatay na lason sa kanilang mga katawan. Sa makatuwid, natural lang na hindi maitago ni Xiaoyan ang saya sa kanyang puso nang makitang ang searing poison ay talagang ganap na nawala. Ganap na gumaling ang mga sugat ko. Sa hitsura nito, medyo matagal akong nag-iisa. Bahagyang napangiti si Xiaoyan nang maramdaman niya ang umaalon na daoqi na pumupuno sa kanyang katawan. Agad niyang pinagkunot ang kanyang mga kilay at mahinang nagsalita. Sa kasamaang palad, hindi ko pa rin maramdaman ang hadlang sa paglusob sa isang elite na dawhang. Mukhang may ilang mga kakulangan na natitira pagkatapos ng aking lakas. Ang tunay na lakas ni Xiaoyan ay nasa paligid lamang ng isang 4-star o 5-star dowling nang siya ay kinaladkad sa ilalim ng lupa. Dahil sa iba't ibang dahilan, gayunpaman, ang kanyang lakas ay biglang tumaas sa kasalukuyang rurok sa klase ng dawang. Kahit na siya ay gumugol ng 2 taon, ang bilis na ito ay matatawag na nakakatakot. Bukod dito, ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Xiaoyan ang ganitong uri ng sitwasyon kung saan bigla niyang naabot ang isang bagay ng napakabilis. Kaya naman, ang kanyang kontrol sa kanyang lakas ay nagtataglay pa rin ng ilang puwang kung ihahambing sa ibang ekspertong dawang. Kung nagawa niyang ganap na makontrol ang kanyang lakas sa tuktok ng klase ng dawang kapag nakikipaglaban kay Han Feng sa pagkakataong ito, malamang na hindi siya magiging miserable, kahit na halos maging sanhi ng kanyang sariling kamatayan sa dulo. Noong nagsanay si Xiaoyan sa nakaraan, palagi siyang umaakyat sa isang matatag na paraan kung saan ang kanyang lakas ay tumaas ng isang bituin sa isang pagkakataon. Kaya naman, ang siya, na lubos na pamilyar sa pagiging mabagal, ay nakaramdam ng kaunting pagkawala dahil sa malaking pagtaas ng kanyang lakas sa pagkakataong ito. Ang isang lakas na biglang lumitaw ay napakahirap kontrolin. Ang ilang hindi mapagkakatiwala ang pagtaas ng lakas ay maaaring maging sanhi ng ilang mga malas na tao na manatili sa antas na iyon magpakailanman. Gayunpaman, maswerte na ang pagtaas ng lakas ni Xiaoyan sa pagkakataong ito ay hindi yaong mga hanggal na paraan ng puwersahang pagbubuhos ng enerhiya. Ang paglaki na ang kaagnasan ng Fallen Heart Flame at ang medicinal liquid, ay pinagsama mula sa mga medicinal pill at medicinal ingredients, ay nagbigay kay Xiaoyan ay hindi eksaktong isang magdamag na tagumpay mula sa isang tiyak na punto ng view. Ang kanyang lakas ay unti-unting tumaas sa loob ng 2 taon na ito. Gayunpaman, sa panahong ito ng pagtaas, siya ay nahulog sa isang estado ng nasuspend na animation at hindi alam ang mga pagbabagong nagaganap. Kahit na ito ang kaso, ang lakas ni Xiaoyan ay tumaas. Kaya naman, bago niya ganap na makontrol ang lakas ng klase ng dawang, kailangan niyang kalimutan ang tungkol sa pagsisikap na makakuha ng mahusay na pagpapabuti. Pagkatapos ng lahat, sa pamamagitan lamang ng pagkontrol sa kasalukuyang lakas na magagamit ang isa ay makakagawa ng isa pang hakbang pasulong.
Ang malalim na pag-iisip sa mukha ni Xiaoyan ay unti-unting nawala at napabuntong hininga siya. Naiintindihan niya na hindi niya maaaring madaliin ang mga bagay na ito. Bukod dito, ang kasalukuyang siya ay talagang kailangan na maging pamilyar at dagdagan ang kanyang kontrol sa maraming bagay. Halimbawa, ang Heavenly Flame. Sa malaking laban kay Hanfang, kahit si Xiaoyan ay umamin na ang kontrol ng kabilang partido sa Sea Heart Flame ay mas mahusay kaysa sa kanya. Bagamat may kasamang edad at karanasan, hindi ninais ni Xiaoyan na maging mas mahina kaysa sa kanya sa anumang paraan. Ito ay isang uri ng tunggalian sa pag-iisip sa pagitan ng mga kapareho ng guro. Kailangan niyang ipaalam sa lahat na hindi siya mas mahina kaysa kay Hanfang sa anumang aspeto. Sa pamamagitan lamang nito makumpirma niya na ang matalas na mata ni Yao Lao ay naroroon pa rin. Siyempre, bahagi ng dahilan ng mas mahusay na kontrol ni Hanfang sa Heavenly Flame ay dahil sa kanyang edad at karanasan. Isa pang bahagi ng dahilan ay ang pag-aaral lamang niya ng Sea Heart Flame. Bagamat nag-practice din si Hanfang ng Flame Mantra, ito ay isang hindi kumpletong bersyon. Maaaring mas naunawaan ni Hanfang ang Flame Mantra sa mga taong ito ng pagsasanay nito, ngunit ang antas ng kontrol niya sa Heavenly Flame ay mas mababa kaysa kay Xiaoyan. Kaya naman, nagresulta ito sa pagiging tanging nababantayan niya ang Sea Heart Flame sa buong araw. Sa kabilang banda, si Xiaoyan ay nag-practice ng kumpletong Flame Mantra mula sa simula. Sa daan, nahati niya ang kanyang atensyon at binago ang magkaibang apoy. Sa makatuwid, tinahak ni Hanfang ang espesyal na landas habang si Xiaoyan ay tinahak ang Jack of all trades path. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang pakinabang, ngunit kung tatalakayin lamang ng isa ang antas ng kontrol sa isang apoy, natural na mas magaling si Hanfang. Shi. Isang kumpol ng jade green na apoy ang lumabas sa kamay ni Xiaoyan kasunod ng mahina at malalim na tunog. Tinitigan niya ang bagong apoy na ito na ipinanganak mula sa pagsasama ng dalawang uri ng apoy, at medyo wala sa isip. Dahil ang Heavenly Flame na ito ay ipinanganak mula sa pagsasanib ng Heavenly Flames, malamang na hindi ito nireranggo sa Heavenly Flame Rangkang. Pagkatapos ng lahat, ang Flame Mantra ay hindi isang bagay na nasanay ng lahat. Kaya naman, hindi man lang alam ni Xiaoyan kung ano ang pangalan nito. Nahirapan siya dito ng ilang sandali, nakaramdam ng labis na interes habang sinisikap niyang bigyan ito ng pangalan. Glazed Lotus Heart Flame. Ang simpleng pangalan na ito ay naging dahilan upang medyo nasasabik si Xiaoyan. Malamang na walang gaanong mga tao na nagtataglay ng kwalipikasyon na magbigay ng bagong pangalan ng Heavenly Flame sa mundong ito. Marahil, sa hinaharap, ang ganitong uri ng apoy ay mairaranggo sa Heavenly Flame Rangkang kapag siya ay naging isang tao sa tuktok ng kontinente. Si Xiaoyan ay hindi rin sigurado kung saan dapat ay ranggo ang tinatawag na Glazed Lotus Heart Flame sa Heavenly Flame Rangkang. Gayunpaman, ayon sa kanyang hula, ito ay hindi bababa sa bone-chilling flame ni Yao Lao. Pagkatapos ng lahat, hindi alintana kung gaano kakulit ang bagay na ito, ipinanganak pa rin ito mula sa pagsasama ng dalawang uri ng Heavenly Flame. Ang lakas nito ay makikita sa kung paano nito mahigpit na nasugpo ang Sea Heart Flame sa kanyang pakikipaglaban kay Hanfang. Ang jade green na apoy ay paulit-ulit na namimilipit sa kamay ni Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang pinaghiwalay ang kanyang mga kamay, at ang jade green na apoy ay nahati sa dalawang kumpol na binubuo ng isang kulay berdeng apoy at isang hindi nakikita. Lubhang nasisiyahan siya sa kakayahan nitong bagong panganak na Heavenly Flame na magkaroon ng kakayahang mag-transform sa dalawang uri ng Heavenly Flame ayon sa gusto nito. Mula sa hitsura nito, dapat kong sanayin ng maayos ang aking kontrol sa mga apoy sa hinaharap. Kung hindi, kahit na makontrol ko ang dalawang uri ng Heavenly Flame na ito ngayon, magagamit ko lamang ang pinakamababaw na pag-atake. Ang dalawang apoy ay tumaas sa mga daliri ni Xiaoyan habang siya ay bumubulong. Kung ikukumpara sa kapuri-puri at komplikadong Heavenly Flame na pag-atake, ang kanyang Heavenly Flame na pag-atake ay walang alinlangan na mas simple at karaniwan. Nakagawian ng daliri ni Xiaoyan ang Serency Storage Ring na iyon sa kanyang daliri. Bigla siyang may naalala, at pinunasan niya ang kanyang daliri sa storage ring. Kaagad, isang madilim na itim na sinaunang balumbon ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang scroll ay perpektong bilog,
Lumilitaw na parang isang silindro. Wala siyang mahanap na lugar para buksan ito. Gayunpaman, ang madilim at malalim na liwanag na bahagyang lumabas mula rito ay nagbigay daan sa kanya na malaman na ito ay pambihira. Nang makita ang scroll, nakakagulat ang bagay na tame time at maingat na ibinigay ni Zon-er kay Xiaoyan nang umalis siya. Ayon sa sinabi ni Zon-er noon, ito ay isang bagay na mabubuksan lamang pagkatapos na taglayin ng isang tao ang lakas ng isang dawang. Si Xiaoyan ay lubhang mausisa. Battle Through the Heavens. Kabanata 645. God Seal Technique. Pinunasan ni Xiaoyan ang maitim na scroll gamit ang kanyang kamay, at nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Ang figure ng matikas na malalotos na binibini na iyon ay unti-unting lumabas sa kanyang isipan at hindi maalis. Zon-er, hintayin mo ako. Mahinang ungol ni Xiaoyan habang buong lakas niyang ipinilig ang kanyang ulo, itinatapon ang lahat ng emosyon sa kanyang ulo. Pagkatapos nito, ibinato niya ang lahat ng kanyang atensyon sa kulay itim na scroll sa kanyang kamay. Paano ko ito bubuksan? Nakakunot ang noo ni Xiaoyan habang binabaligtad ang scroll pataas at pababa. Talagang hindi posible na puwersahang buksan ang ganitong uri ng bagay. Kung hindi, magsisisi siya kung masira niya ang bagay sa loob. Matagal na nag-isip si Xiaoyan bago may pumasok sa kanyang isipan. Sinubukan niyang amaniobra ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan at itali ito sa scroll. May kakaibang nangyari sa sandaling nakipag-ugnayan ang unang thread ng Dao Qi sa maitim na scroll na iyon. Napagtanto niya na ang Dao Qi ay talagang hinihigop ng scroll. Medyo natigilan si Xiaoyan sa sitwasyong ito. Agad niyang kinalma ang kanyang emosyon habang gumagalaw ang kanyang isip. Ang walang tigil na dami ng Dao Qi ay nagsimulang lumabas sa kanyang katawan bago gumalaw sa kanyang braso at bumuhos sa maitim na scroll na iyon. Walang gaanong aktibidad matapos ibuhos ang napakalaking dami ng Dao Qi maliban sa malamlam na liwanag na ibinuga sa ibabaw ng maitim na scroll ay naging mas mayaman. Gayunpaman, hindi nababalisa si Xiaoyan. Dahil sinabi ni Zon-er na kailangan ng isang tao ang lakas ng isang dawang para mabuksan ito, hindi magiging mahirap para sa kanya na buksan ito gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Ang pagbuhos ng Dao Qi ay nagpatuloy sa kabuoang kalahating oras o higit pa. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay unti-unting naging solemn na habang ibinuhos niya ang Dao Qi sa walang katapusang paraan. Ang kakaiba ng maitim na balumbon na ito ay medyo lumampas sa kanyang inaasahan. Creak. Ang maitim na scroll, na walang gaanong reaksyon noon, ay biglang naglabas ng malambot na crack na tunog habang ang pag-iisip ay nananatili sa puso ni Xiaoyan. Bagamat napakahina ng tunog na ito, pumasok pa rin ito sa tainga ni Xiaoyan. Ibinato niya ang kanyang nagulat na tingin sa madilim na scroll. Sa sandaling ito, ang ibabaw ng scroll ay nabuksan na bumubuo ng isang maliit na linya ng crack. Ang kaluskos na narinig niya kanina ay lumabas sa loob. Sa tagumpay na ito, sa wakas ay inilagay ni Xiaoyan ang pag-aalala sa kanyang puso. Ang makapangyarihang Dao Qi ay lumundag na parang agos mula sa bawat sulok ng kanyang katawan. Sa wakas, bumuhos ito sa maitim na scroll sa ilalim ng kontrol ni Xiaoyan. Kasunod ng pagbuhos ng mas maraming Dao Qi, unti-unting tumaas ang mga crack lines sa ibabaw ng black scroll. Nagkaroon ng malabong kulay gintong liwanag na lumabas mula sa pagitan ng mga crack lines. Nang bumuhos ang isa pang malakas na alon ng Dao Qi sa scroll, biglang napagtanto ni Xiaoyan na ang kakayahan ng scroll na sumipsap ng Dao Qi ay tila ganap na nawala. Kaagad, nakita niya na ang crack line sa scroll ay mabilis na kumakalat bago nito tuluyang natakpan ang buong scroll. Isang matangkad na gininto ang glow ang biglang bumaril ng paputok mula sa scroll sa sandaling ito ay natatakpan ng mga crack lines. Ang tindi ng ningning na iyon ay isang bagay na naging sanhi kahit na ang mga mata ni Xiaoyan ay nakaramdam ng matinding sakit. Pinilit siya nitong magkaroon ng kaunting pagpipilian kundi ang mabilis na ipikit ang kanyang mga mata. Bang! Ang maitim na scroll ay biglang nabasag nang ipikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Isang malaking kumpol ng gininto ang liwanag ang bumaril, at sinindihan ang buong lihim na silid hanggang sa maging maliwanag na ginto ang kulay. Napakaganda nito. Nagmamadaling iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata nang marinig niya ang tunog ng pagbitak ng scroll.
Nakita niya ang nabasag na balumbon sa lupa at wala siyang oras na humagulgol nang matuklasan niya ang isang malaking kumpol ng gintong liwanag na nananatili sa hangin sa kanyang harapan. May kung anong namimilipit sa loob ng gintong liwanag. Sa isang sulyap, tila ito ay isang uri ng pagsusulat. Ang siksik gintong liwanag na sulat na ito ay nagbigay kay Xiaoyan ng pagkahilo sa sandaling tingnan niya ito. Nagmamadali niyang inilihis ang kanyang mga mata at dahan-daang iniunat ang kanyang kamay bago tuluyang inilagay sa kumpol ng gintong liwanag. Ang kumpol ng gininto ang liwanag ay nagsimula ring mamilipot ng matindi habang iniabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay dito. Agad itong umikot bago tuluyang naging golden glow na direktang bumaril sa ulo ni Xiaoyan. Ang gintong liwanag ay pumasok sa ulo ni Xiaoyan nang walang anumang pagtutol sa sandaling ito ay nakipag-ugnayan. Biglang hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang ulo at nagpalabas ng isang malungkot na sigaw sa sandaling pumasok ang gintong glow sa kanyang ulo. Lumitaw ang kanyang ulo na parang ang di mabilang na dami ng mga bagay ay pilit na ibinubuhos dito, dahilan upang magkaroon ito ng labis na pakiramdam kung saan ito ay sesabog na. Gayunpaman, ang sakit mula sa ganitong uri ng napalaki na pakiramdam ay dumating at umalis ng mabilis. Ang matinding sakit ay unti-unting nawala sa loob ng maikling 10 dagdag na segundo. Tila nang hina ang buong katawan ni Xiaoyan matapos mawala ang matinding sakit. Itinagilid niya ang ulo, at bumagsak sa kama. Ang kanyang dibdib ay tumaas at bumagsak ng paulit-ulit, at ang kanyang mukha ay may maputlang kaputian. Maliwanag, ang gintong liwanag na pumasok sa kanyang isipan kanina ay naging dahilan ng kanyang paghihirap. Kalokohan. Ano ba talaga ang bagay na ito? Nabawi lamang ni Xiaoyan ang kanyang isip pagkatapos ng ilang sandali na nakahiga sa kama. Hinaplos ng palad niya ang kanyang ulo na nananatili pa ring kirot habang nagsasalita ng mahina. Natural na walang sumagot sa tanong ni Xiaoyan sa walang laman na sikretong silid na ito. Kaya naman, nakapikit lang si Xiaoyan at bumangon pagkatapos ng ilang sandali sa kama. Pagkatapos nito, nag-cross legs siya at napasok sa kanyang isip. Pumasok siya sa utak niya para hanapin ang gintong liwanag kanina. Pumasok ang isip ni Xiaoyan sa kanyang utak nang ang maliwanag na gintong liwanag ay tumama sa kanya. Lumingalinga siya sa paligid, para lamang matuklasan na isa pala itong mundong binubuo ng kulay gintong liwanag. Hindi mabilang na bilang ng mga karakter ang pinagsama-sama mula sa mga gintong ilaw at tumugma sa isa't isa sa bakanteng espasyo sa kanyang harapan. Sa kalaunan, sila ay pumihit at lumiko, inayos ang kanilang mga sarili sa isang magaan na kurtina sa hangin. Malalaking kulay gintong mga karakter ang kumikinang mula sa magaan na kurtina, na naging dahilan upang makaramdam ng kaunting sakit ang mga mata ni Xiaoyan. God Seal Technique. D-Class High Level. Sinasabi ng alamat na ito ay nilikha mula sa isang Daudi noong sinaunang panahon. Ito ay may kabuoang 5 estilo. Ang Open Mountain Seal, Sea Flipping Seal, Overturning Land Seal, Sky Burying Seal, at ang Ancient God Seal. Ang bawat selyo ay nakaugnay sa isa't isa. Kapag naabot na ng isa ang kompletong karunungan sa lahat ng 5 seal, magagawang i-flip ang karagatan, ang isa ay mababaligtad ang dagat heavens and earth. Ito ay maihahalin tulad sa isang Tian class na Dao technique sa kasagsagan nito, gayunpaman, ang isa ay dapat na nasa klase ng Dawang upang may sigawa ang selyo na ito, ang isa ay mabibigo at magdaranas ng kapaitan. Napakapangangibabaw ng pangalan. Ang isip ni Xiaoyan ay medyo nasa kawalan ng ulirat habang binabasa niya ang ilang malalaking salita. Ang pangalan ng bawat selyo ay nagdulot kay Xiaoyan na makaramdam ng pagkamangha at isang nangingibabaw na aura. Isang bagay na nilikha ng isang Daudi. Ito ang Dao technique na may pinakapambihirang pinagmulan sa mga nakilala niya. Bukod dito, nangangailangan ng lakas ng isang tao upang maabot ang klase ng Dawang upang may sigawa ito. Hindi ba masyadong mataas ang kinakailangan para sa bagay na ito? Agad na sinampal ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at napabuntong hininga nang makita ang huling pangungusap. Ang ganitong kakaibang Dao technique ang una sa uri nito na nakita ni Xiaoyan. Ang isang dalubhasa na si Dawang ay tinawag ng isang malakas na tao sa kontinente. Gayunpaman, dito, naabot lamang niya ang kwalifikasyon upang may sigawa ito. Hindi nakapagtataka na kahit si Zhang Er ay napaka-solemn na noon.
Mukhang pambihira talaga itong tinatawag na God Seal Technique. Biglang naunawaan si Xiaoyan habang inaalala ang mataimtim na ekspresyon ni Zon noon. Bukod sa biglaang pag-unawa niya, nakaramdam din siya ng pagmamahal sa dalaga. Napakadali niyang ibinigay ang D-class high-level na Dao technique na ito, na sapat na para mabaliw ang mga eksperto sa kontinente, sa kanya. Ang pagmamahal na ito. Gayunpaman, bakit ang Dao technique na ito ay mayroon lamang isang maikling salita ng pagpapakilala? Paano ito isinasagawa ng isang tao? Marahan na bamantong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang ulo at natulala habang nakatingin sa golden light word curtain. Naramdaman niya ang ulap sa kanyang ulo. Ang bagay na ito ay maaaring malakas, ngunit ito ay masyadong mahiwaga. Hindi man lang ito binanggit ng kaunti tungkol sa kung paano ito isagawa. Ang maliwanag na gininto ang light curtain ay biglang nang inig ng si Xiaoyan ay nawalan ng malay. Isang golden glow ang agad na pumutok sa kanyang puso. Ang biglaang gintong pagkinang ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi niya ito iniwasan. Hindi siya naniniwala na maiiwan ni Zon ang anumang bagay na makakasama sa kanya. Dumaan ang gintong liwanag sa isip ni Xiaoyan. Sa isang iglap, may kung anong bahagyang tumatak sa kanyang isipan. Dahan-daang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Dumating ang isang torrent ng impormasyon. Binasa ito ni Xiaoyan ng detalyado, at natuklasan ang paraan upang maisagawa ang God Seal technique sa mga impormasyong ito. Gayunpaman, tila mayroon lamang paraan upang maisagawa ang Open Mountain Seal at ang Sea Flipping Seal sa loob nito. Walang tala ng natitirang Overturning Land Seal, Sky Burying Seal, at ang Ancient God Seal na paraan ng pagsasanay sa loob nito. Medyo nanlumo si Xiaoyan habang pinag-aaralan niya ang lahat ng impormasyon. Nabigo pa rin siyang mahanap ang paraan ng pagsasanay para sa huling tatlong natitirang seal. Kaya lang niyang sumuko nang walang magawa. Tila hindi kumpleto ang Dao technique na ibinigay sa kanya ni Zon Nang ganap na sinuri ni Xiaoyan ang impormasyon, may malambot, banayad, pamilyar, magandang boses na hindi inaasahan at dahan-daang lumabas sa dulo ng impormasyon. Ang pamilyar na boses ay naging sanhi ng matinding panginginig ng isip ni Xiaoyan. Senior Brother Xiaoyan, kung maaari mong buksan ang scroll at makinig sa aking mensahe, dapat ay naka-advance ka na sa isang dawang. Hahaha. Babatiin muna ni Zon si Senior Brother Xiaoyan dito. Walang gaanong oras, kaya hindi ako makapag-iwan ng napakaraming salita. Dapat tandaan ni Senior Brother Xiaoyan ang mga salita ni Zon Ang God Seal technique ay isa sa pinakamalalim na Dao techniques ng aking angkan. Hindi pa rin nakukuha ni Zon ang huling tatlong seal. Kaya't maaari ko lang iwan si Senior Brother Xiaoyan gamit ang unang dalawang seal. Ang pagsasanay sa Open Mountain Seal ay mangangailangan man lamang ng lakas ng isang dawang. Tulad ng para sa Flipping Sea Seal, pinakamahusay na sanayin mo lamang ito pagkatapos mong maabot ang klase ng dawang. Bukod dito, kung matutunan ni Senior Brother Xiaoyan ang Open Mountain Technique, ay pangako mo kay Zon na hindi mo ito gagamitin hanggat maaari maliban kung ito ay isang mahalagang sandali. Ang God Seal technique ay isang lihim na teknik na ipinasa sa loob ng aking angkan. Kung ito ay nalik, tiyak na magpapadala ang angkan ng isang tao upang kunin ito. Sa makatuwid, dapat itong gamitin ng maingat ni Senior Brother Xiaoyan. Dagdag pa. Senior Brother Xiaoyan. Nami-miss ka ni Zon Ingat ka. Ang malambot at banayad na boses ay dahan-daang umuugong sa isip ni Xiaoyan bago ito unti-unting nawala. Nagsimulang manginig ang isip ni Xiaoyan dahil sa huling pangungusap. Sobra na talaga ang ginawa ng cute na babaeng iyon para sa kanya. Ang isip ni Xiaoyan ay dahan-daang umalis sa kanyang ulo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata sa loob ng secret chamber. Medyo absent-minded siya habang pinag-aaralan ang sirang scroll sa lupa. Ilang sandali pa ay bigla niyang hinigpitan ang kanyang kamao. Unti-unting umalangaw-ngaw ang boses niyang umuungol sa buong secret chamber. Zon hintayin mo ako. Pupunta talaga ako at hahanapin ka. Walang makakapidyo sa akin.